Po, meron pong picture o video na kumakalat ngayon sa social media na itong si GMA o itong si Representative Gloria Macapagal Arroyo ay spotted na kasama itong si... Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang umaga po sa ating lahat at heto, pag-usapan natin itong mga nag-trending kanina. Ito, unahin natin itong si Representative Gloria Macapagal Arroyo. No? Usap-usapan kasi ngayon na mapalitan na raw itong si Bogie D. Kasi itong si Bogie D, tauhan naman ito ni Martin Romualdez at ni BBM. Tapos, usap-usapan na ngayon sa Kamara na meron pong ilang mga congressman na ayaw na kay Bogie D at gusto na nilang si Gloria Macapagal Arroyo ang magiging House Speaker. Okay? Kasi po, meron pong picture o video na kumakalat ngayon sa social media na itong si GMA o itong si Representative Gloria Macapagal Arroyo ay spotted na kasama itong si Attorney Topacio. At alam naman natin itong si Attorney Topacio ay talagang supporter ito ng mga Duterte. At hindi lang si Topacio, may mga vloggers rin, mga DDS vloggers na kasama. Yan po ang aabangan natin. Kasi po, ako excited ako na si Arroyo po ang papalit kay Bogie D. At least, hawak na ni Gloria Macapagal Arroyo na makontrol niya na itong mga impeachment na ginaganap ngayon sa Kamara ay ito, matatapos na ito Kasi ang ingay-ingay na itong Kamara na ito, itong pamumulitika, dapat matapos na yan At ito pa, may balita pa ko na itong si Congressman Ungab, no? Binulgar ni Congressman Ungab na pinakamalaking insertions nilagay sa DSWD, DOH at sa DPWH. Yan, nakakatakot yan kasi pera na naman yan ng taong bayan. Iwawaldas na naman yan. Tanong dyan, magkano kayang makukurap na naman dyan? Yan ang pinakatanong natin. Tapos, pakinggan rin natin itong interview ni Congressman Liviste sa Banateros na programa sa SMNI. No? At doon, marami pong tanong ang mga Banateros patungkol kay Liviste kung ano ang nangyari dyan sa Kamara. Ano ang mga kalokohan dyan sa Kamara. Okay? So, yun po ang ating vlog ngayon. Ano muna like, share muna at saka subscribe na rin sa Donmar TV para updated kayo. Okay? So, ito, unahin natin itong excited na makayong si Representative Gloria Macapagal Arroyo ang papalit dito kay Bogie D. Ito yung balita, panoorin natin at sa gitna ng usaping kudeta sa Kamara, spotted si Congresswoman at former President Gloria Macapagal Arroyo kasama si Attorney Ferdinand Topacio at ilang vlogger. Ano kaya ang kanilang pinag-usapan? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Unang inilat sa Billionaire News Channel ang umano'y umuugong na kudeta sa Kamara para patalsikin si House Speaker Bogie D. Sa nakalap naming impormasyon, balak ni former President at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na palitan si Speaker D. Kahapon, marin itong itinanggi ni GMA. Kasi hindi ako naniniwala na si GMA yung may gusto. Pero itong si GMA, wala kang magagawa. Kundi, wala kang magagawa kung ang mismong mga congressman dyan ay gustong ikaw ang ipalit kay Bogie D. Di ba? Hindi ako naniniwala na si Arroyo yung nag-push sa kanyang sarili. Di ba? Pero ngayong weekend, kumakalat online ang isang larawan na tila pagpupulong ng ilang vloggers kasama si Attorney Ferdinand Topacio at Congresswoman Arroyo. Base sa caption ng post, nangangamoy kudita. Palag ni Topacio, kuha ito sa breakfast meeting para sa karawan ni former President Gloria Arroyo noong April 7. Pagdidi niya, walang kudita na napag-usapan sa meeting. Maybe they are so afraid of GMA na nag-breakfast meeting lang kami, natakot na sila. Wala rin daw ni isang miyembro ng Kamara sa naturang meeting. Actually, yan sila Luistro, sina Ridon, yan naman ang mga maiingay ngayon. Takot na sila na wala nang susuporta sa kanila dyan sa impeachment. Takot yan sila. Pero aminado siyang nahapyawan dito ang tungkol sa politika. May mga parang napag-usapan mong plano gagawin, especially in 2028? Mga tentative plans.
like who are the possible contenders for president, etc. Parang ganun. We talked about politics. Siyempre, politiko yun eh. How can you avoid not talking about politics? Pero yun lang nangyayari. Aniya, ang pagbibigay kulay ng publiko sa pagsasama nila ni PGMA ay tila diversionary tactics lang para malihis ang usapan mula sa kapalpakan ng gobyerno at sakit raw ni PBBM. Kapansin-pansin rin kasi online na kumakalat na may sakit raw si PBBM. I caution the public about spreading unfounded rumors about the president because regardless of your political affiliation or your stand with respect to the governance of the president, he is still our president. Samantala, nauna nang itinanggi ng Malacanang aligasyong may sakit ang Pangulo at iginit mismo ni PBBM na maayos ang kalusugan niya. Para sa agenda ay Ako, nagdududa. Ako, malakas kasi yung kutob ko na mapalitan yan si Boji D. Kasi alangan naman, aaminin yan ni Gloria Macapagal Arroyo, hindi yan aaminin ni GMA. Pero alam ko dyan, merong, ang dami niyan, majority of the congressman ay ano yan, ayaw na sa administrasyong Marcos. Ayaw na sa mga kaalyado ng ni BBM. Eh syempre si Boji D, hawak rin yan sa leeg ng administrasyon. So wala silang magagawa dyan. Kaya ako, yung isinusulong nila na si Gloria Macapagal Arroyo yung papalit, talagang hindi imposible yan. Maging totoo yan one of these days. Tingnan lang natin. Ngayon, itong si Congressman Ungab, isa ito sa mga ayaw na dito kay Boji D. Itong si Congressman Ungab, ito lang yun, bihira lang kayong makakita ng mga kongresista na they are very frank. Alam naman natin itong si Kong Ungab ay kaalyado ng mga Duterte, no, sa Davao. So, eto, inexpose na naman niya na itong mga insertions na mga putang inang ito, no, nilagay pala nila sa DSWD, DOH at sa DPWH. Yan. So, another corruption na naman ito. Yan ang tanong natin. Ito, panoorin ninyo. Nandun ba kayo sa Korte Suprema? Kabilang ba kayo sa naimbitahan doon? Yes, I was there. I was invited. Naghihintay din ako na tawagin ako. Although sa naririnig natin kanina, maganda na yung takbo eh. Sabi ko, okay na to. Kahit hindi na ako tawagin, happy na ako. At nakikita natin yung direksyon sa mga Ito, humble na humble itong si Kong Ungab eh. tanong at sa mga presentation ng mga Friends of Court. Nakikita natin na parang sang-ayon sila sa ating mga views and opinions noong araw. So I was there to help one group of petitioners. So happy ako na yung tinake up kanina, yung unprogrammed possibility of declaring unconstitutional the unprogrammed appropriations as a possibility of declaring unconstitutional yung automatic appropriations, particularly yung special accounts of the general funds at use of income in the general fund kung saan kanilang pinag-i-increase yung mga dapat ay automatic appropriations na. Hindi yun dapat gagalawin na. Ginalaw pa rin ng Bicameral Conference Committee. Hindi sila. So ang ibig sabihin nun, naglampas sila sa proposed National Expenditure Program which is under the Constitution, dapat hanggang doon ka lang sa level na nai-subitar ng President. Opo, kumbaga doon po sa, kasi ang binigyan pa ng ang mga maraming nagsalita doon ay yung mga abogado ng petitioner, tapos yung mga bisita po, no? Hindi lang po kayo na natawag, meron po yung dating budget secretary, dalawang dating budget secretary, di po ba? Tapos isang ekonomista. Ano yung nakikita niyo pong commonality doon sa kanilang pag-question dito po sa mga national budget po natin? Yung very common, yung una-una si former NEDA Secretary Solita Munsod, former DBM Secretary Bendiocno, as well as former Secretary Abad at former Senator Frank Drilon. Yung pinakauna na gina-point nila is the budget is really based on the Philippine Development Plan. Yung lahat ng sinusulat doon sa budget, yun yung nakasaad sa plano. So yung ginagawa ng Kongreso na binabago yung budget, ang pinaka-gist doon, halos pare-pareho sila ng komentaryo, yung nilipat yung program appropriations o priority appropriation. Ang ibig sabihin nun, yung priority appropriations o program appropriations, yun yung pumasa na sa NEDA, pumasa na sa RDC, pumasa na sa DBCC, Development Budget Coordinating Committee, kaya siya nasama sa National Expenditure Program. Inilipat nung Congress, particularly sa BICAM, kasi hindi naman ginalaw sa House, hindi ginalaw sa Senate, doon na ginalaw nila sa Bicameral Conference. Yung sa Bicameral Conference Committee, yung na-mention mo kanina, ang laki-laki ng mga unprogrammed funds, no? Including the increases. So malaki yung increases, nilipat yung program appropriations doon sa unprogram. Tapos yung naiwan na fiscal space, ang ibig sabihin yung na-vacuum o na-bakante na amount dahil nilipat nila yung program sa unprogram, ginawa nilang pinasok yung mga priority pet projects
Yun yung ibig sabihin ni former NEDA Secretary Solita Munsod. At saka I think, I'm not sure kung si Sec Butchaban ba yun o si Sec Jokto na nagsabi na ang ginawa, this is the new form of pork barrel kasi pinalitan nila yung program appropriation ng mga pet projects nila na kagustuhan ng mga senador at congressman na wala naman doon siya sa Philippine Development Plan, wala na sa plano. Hindi na dumaan sa NEDA, hindi na ito dumaan sa Development Budget or Budget Coordinating Committee. Sinisingit lang at saka napansin doon ang pinakamalaking singit sa program in 2024 saka yung 2025 at saka na-mention mo kanina lumaki yung budget ng DPWH. Actually, hindi ko pa nasabi ito but I will be given a chance to hindi lang sa DPWH yung lumaki. Meron din silang singit doon sa DSWD, yung mga ayuda, AX, Tupad. Meron din silang singit doon sa DOH. Mahilig talaga sa singit-singit yan sila eh. Ano kayang yung mga singit na yan, nakaduda-duda na yung mga singit-singit na yan. Yung sa Department of Health, yung MAIC, yung Medical Assistant for Indigents, yun yung mga malaking insertions na lumalabas. Tingnan nyo, malaking mga insertions yan, sabi niya. DSWD, DOH, DPWH. Yan ang bantayan sana natin. Na parang pork barrel. So, ang personal opinion ko kung meron mga insertions, dapat ngayon na nilabas kasi panahon ng krisis. Huwag naman doon sa panahon ng eleksyon, 2025, bumabaha yung... Di ba? So, lagi sila dyan sa kamera wrong timing. Laging wrong timing yung mga putang ina yan. Bumabaha yung ayuda, saka AX, yung Tupad. Bumabaha yung mga ayuda na walang disaster. Ngayong merong crisis, wala, unti-unti na lang yung ayuda. Election purpose. Tapos ngayon, dapat kailangan dahil krisis. Ngayon, dapat... Kasi yan, yung mga government officials na yan, magungurakot kasi yan dahil sa eleksyon. Mag-release ng maraming amount. Opo. Naging malinaw po ba, Congressman, kung saan pumasok itong mga insertions, yung mga nasa unprogrammed na side, doon pa ba sa paghimay ng ehekutibo? O dito na sa panig po ng legislative, lalo na sa BICAM? Kanina, lumalabas na sa BICAM talaga. Sa Bicameral Conference Committee, doon ginalaw yung program appropriations na inilipat sa unprogrammed. At saka na-mention nga nung mga amigos kanina na yung pinaka-importante dapat, yung pinaka-senior in terms of budgeting, yung pinaka-importante is the foreign assistance projects. Kasi yung foreign assistance projects, meron yung master plan, katakot-takot na evaluation yon. Meron pang evaluation din yung mga foreign lending agencies na dapat yun ang pinaka-priority. Saka yun yung tinatawag na big ticket projects, yun yung mga malalaking proyekto kung saan makakatulong talaga sa ating ekonomiya. Yun yung mga nilipat nila doon. 2023, 24, 25, doon nilipat nila yung mga foreign assisted projects sa unprogram at yun yung pinalitan nila ng chap-chap na project, maliliit na proyekto para sa kanilang... Dati, sa panahon ni Tatay Digong, ang daming big ticket projects. Ngayon, kahit siguro isa, hindi na nila kaya. Reality check. I would say pet project or pork barrel. At the same time, yung pinakamarami doon na medyo scandalous yung flood control projects. Yun yung maraming pumasok doon na replacement na ginawa nila sa program operations. Nabanggit mo, yung mga key projects na yan, yung mga malalaking mga proyekto, na karamihan din ay mga foreign assisted, yun ang dumaan sa sinasabi nyo pong katakot-takot na proseso bago ito siya naaprubahan at dapat na maituloy. Kung ikukumpara natin doon sa ipinalit po na nabanggit nyo po na karamihan ay mga flood control, dumaan din ba sila sa katakot-takot na proseso? Yun ang problema kasi yung mga pinalit nila hindi dumaan sa proseso. As compared doon sa foreign assisted projects, yun yung malalaking projects, example, yung Pasig Marikina River Channel, yung Metro Manila Flood Control Project. Malalaki yun Billion-billion yun. 11 billion, 17 billion. Malaki yung project. Pinalitan nila ng maliliit na chop-chop. So, in layman's term, tinanggal yung superhighway, yung pinalit yung maliliit na kalsada. Superhighway para sa flood control. So, saan dadalo yung maliliit mo na proyekto, dapat yung maliliit mo pupunta sa isang main channel ng main flood control para yung tubig mo lalabas. So, kahit tanong ko ngayon sa dilapitan ko noon, si former Secretary Bunuan, sabi ko, hindi kaya ito ang dahilan sa pagbaha sa Metro Manila. Sabi, it attributed to the flooding in Metro Manila. Dahil nga, gichap-chap yung malalaking project, pinalitan ng maliliit. Ang tanong, kung nasa plano ba yun? Kung nasa plano ba yung mga pinalit nila? So, any alteration or any amendment na ginawa ng Kongreso, particularly sa BICAM, na wala sa plano, na wala sa Philippine Development Plan, is a major deviation.
sa Philippine Development Plan. Kasi yung ating budget dapat, ang target noon, sundin yung Philippine Development Plan para ma-meet natin yung GDP growth, ma-meet natin yung poverty rates reduction, ma-meet natin yung inflation rate na makontrol. Madami tayong tinatawag na macroeconomic plans, macroeconomic assumptions o objectives na alam natin hindi na-meet dahil hindi sinunod sa loob ng 3 taon yung project. So, yun po ha. Yan ang nakakainis ng taong bayan. Itong nilagay yung mga insertion sa DSWD, Department of Health at DPWH. Sa DSWD, alam naman natin yan. Idadaanan naman nila yan sa mga ayuda. Tapos doon, the way of corruption doon is yung mamimigay sila ng mga relief goods o pwede silang magbigay ng parang pera na rin, no? Cash assistance sa mga nabiktima dito sa crisis na ito. Sa Department of Health, hindi na ako magtataka dyan sa Department of Health kasi dati na yung kinurakot eh. Imagine, ang laki-laki ng budget ng Department of Health, talagang kinuha yung malaking budget ng DOH kasi gagamitin raw nila sa ibang proyekto, di ba? Imbis na para yan sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, itatapak nila ngayon dito sa mga infrastructures kasi hindi nila kaya na eh. Kakahiya itong administrasyong Marcos. Tapos ito naman DPWH, ayan yung flood control issue na yan, di ba? Nakakagalit talaga. The biggest corruption ever in the Philippines, administrasyong Marcos. Okay? So yan po ang balita na yan. Ito, punta na tayo dito sa dito kay Congressman Liviste. Ito yung maraming mga galit na mga kalaban ni BP Sara. Yan sa Kamara, galit sila kay Congressman Liviste for exposing some of the kalokohan itong bayan na ito. Ito, panoorin natin. Nakikita ko din sa Kongreso na hindi natin tinatalakay ang mga syntaxes o ang mga taxes na sinasabi ng lahat ng mga eksperto ang pinakaunang dapat patawan dahil may mga malalaking kumpanya na maapektuhan sa mga buwis na ito at ang hindi nga napapansin sa ating traditional media ay ang control ng mga malalaking kumpanya sa agenda sa Kongreso. Tayo po ay narito din ngayong araw dahil gusto ko din imbitahan kayong lahat sa Liwasang Bonifacio kung saan may halos 1,000 mga kababayan tayo mula sa Batangas na araw-araw nagrarally para ibaba ang VAT at ibaba ang presyo ng langis. Ang layo niyan, Kong, ha? Sa taga Batangas pa pumunta rito. Ba't hindi nyo na lang sa Batangas ganapin yan? Yung Kongreso nandito eh. Ayun. Kung para ipababa ang VAT o hindi ipababa yung presidente. Linawin lang natin. Ang challenge nila bumaba. Bumaba. Okay. Kung anong ibaba, dapat sa inyo na lang. Yung VAT ang kasi yan ang isa sa inaano ngayon ni Kong, ang pinaglalaban niya ay dahil sa krisis, yung VAT ibaba o kaya naman ay tanggalin. Tama po, Kong, di ba? Simulan natin. Negosyante kasi si Kong Leviste. So alam niya kung paano yung sistema ng mga presyuhan, hindi ba? So sa tingin mo ba, yung mainit na issue ngayon diyan sa pagtaas ng presyo ng diesel, katanggap-tanggap ba yung ganung kalaking itinaas kahit na meron pa tayong enough na stock? Nakikita ko din sa Kongreso na pati na rin yung mga nasangkot, pati na rin Si Kong Leviste, yung sistema ng pagtaas ng presyo ng well, first of all, by the way, thank you for having me kasi maraming tayong tatalakayin tungkol sa ekonomiya, pati na rin yung mga flood control questions from before. At bago natin pasukin ang mas malalim na diskusyon sa ekonomiya, gusto ko ding sabihin na nalulungkot ako na medyo natakpan na ang flood control issue at sana in this episode, we will continue to keep alive the discussion. That's also one of the reasons why initially ayaw kong mag-participate sa mga hearings sa Kongreso tungkol sa kung ano-ano dahil nakikita ko na nagbe-benefit yung mga nasangkot sa flood control issues sa pag-divert na ng attention sa usapin ng ekonomiya at ayokong maging complicit naman dyan. Pero kung meron tayong episode ngayon, we can talk about the economy and then we can talk about flood control. But on the VAT, I just think that it's evil that instead of collecting taxes from the big corporations, which is really what the fuel excise tax, which is now being suspended, is for, we're instead collecting taxes from ordinary Filipinos. Kasi ang VAT ay binabayaran ng lahat. At ang Pilipinas ang may pinakamataas na pagtaas. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman